Topic natin po request po ninyo ito, sakit sa batok. Delikado ba? Hindi. Sakit sa ulo, nape pains. Ayan, no? May 8 dahilan. Yung unang 4, hindi ganun ka-serious. Pero yung mga huling 3, 3 at 4, kailangan babantayan natin. Okay? So, depende sa lugar Katulad nito, migraine, no? Sa harap. High blood, sa batok yan, di ba? Delikado yan. Pag stress, sa batok na, sa harap pa. Para siyang tension headache. Isa-isahin natin, Number 1, ito, very common ngayon, kaka-cellphone. Kaka-cellphone, kaka-computer, lagi tayo nakatungo, Nagfo-forward head syndrome tayo. Kaya parang ang bigat-bigat ng ulo natin. Ulo natin kasi yan, pag straight tayo, hindi nabibigatan itong leeg natin Pero pag nagyuko tayo, bumibigat ng bumibigat. So, nai-strain yung likod, sumasakit yung sa batok. Okay? Ayan, Pwede ka mag-muscle pain, o neck strain, o pag lumala, pwede magka-arthritis, pwede maipit yung mga nerves. Anong gagawin natin sa ganitong problema? Siyempre, yung computer, ayusin. Yung cellphone, pwede ipatong, may pinapatungan. O pag ginagamit mo cellphone mo, ang isang tip, medyo nakataas, or yung mata mo na lang ang bababa. Mata mo na lang imbis na yung buong ulo, yung mata na lang. Tapos meron tayong mga exercises, pag matagal kayo nagko-computer, chin tuck, ganyan, chin tuck. Lahat tayo forward head, yan double chin, okay lang yan. O pupunta tayo sa dingding, yung likod natin, tapos yung ulo, ilalapat natin sa dingding para diretso. Tapos itong mga shoulder shrug, napakahalaga. Yung mga exercise natin. Tapos yung mga stretch natin sa neck para mawala itong forward head. Okay? Yan ang problema ng kabataan. Kasi pwedeng lumala Pwedeng maipit ang nerves. Number 2, sa tulog natin. Di ba? Paggising natin, nasakit ng batok natin. Di ba? So, pwedeng naka-side view. Ayan ang tulog nyo. Sobrang baba ang unan. Hindi maganda. Sobrang taas. Gusto mo saktong-sakto. Pag nakatihaya, ayaw mo sobrang baba, nakataas. Sobrang taas ang unan, nakayuko, dapat sakto lang. Just right. Kasi poor posture, sasakit din yan. Pag laging poor posture, tumitigas yung muscle. Pag tumitigas yung muscle, minsan naiipit rin yung cervical spine natin. Pag sumikip yung cervical spine, mapipinch nerve tayo. Number 3, stress, tension, headache. Pag sobrang stress, tingnan mo yung mukha niya. Sobrang stress sa trabaho, dami iniisip, hindi natin namamalayan, tinitigas natin yung kamay natin Hindi natin alam na tutulog tayo, nagngunguya-nguya na tayo. Talagang tumitigas yan sa galit. Dahil sa tigas niyan, tumitigas itong panga natin, titigas itong muscle sa likod. Pag tumigas ang muscle natin, parang pinipisa mo yung sarili mong cervical disc. May nangyari niyan. So, pinipisa mo yung sarili mong disc. Pag naipit yon, pinch nerve ang mapupuntahan. Diba? So, pag ganito, yung muscle ang sumisikip. May mga muscle dyan Kaya kailangan mo i-massage yan. Tuturo natin mamaya. Massage, exercise, galaw-galaw, lakad-lakad. Ayan po. Improve workplace sa computer, ayusin ang posture, tulog, sapat, bawas sa stress. Pwede mga hot pack or cold pack o ano mas komportable. Ito, number 4, pwedeng migraine. Diba? Pero migraine, hindi gano'n sa batok banda rito sa gitna So, pag migraine naman, depende. Minsan, sobra sakit yung ulo natin sa migraine. Pag migraine talaga, hindi makatrabaho, may nakikitang parang spark, ayaw ng masisilaw, diba? Tapos may mga pagkain bawal. May mga gamot sa migraine. So, kung madalas ang atake, punta tayo sa doktor, sa neurologist, bibigyan kayo ng gamot. Pag nafe-feel mo na yung aura na may parating, iinuman na ng gamot. Meron ding headache na parang migraine bago magregla sa babae. Or nagbabago yung panahon, mainit, malamig, pwede rin yan. Number 5, pinch nerve. Ito, medyo delikado na itong pinch nerve. Naipit na yung nerve sa cervical spine. So, ibig sabihin, may manhid dito. Hindi lang sa kamay, manhid.
minsan mahina na. O, di ba? Delikado po yan. Ayaw natin ma-paralyze. Masakit. Pag hinahawakan dito, may weakness. Di ba? So, pag ganito, papacheck na tayo sa doktor. Di ba? Basta may manhid na gumagapang, pacheck na sa doktor, rehab medicine doctor, baka meron kayong traction sa neck, baka may neck collar, may mga exercise talagang hindi na pwede yung trabahong talaga. Lagi na kayo ko. Diba? So, very poor posture ngayon kasi lahat na naka-cellphone eh. Lahat na naka-computer. Mas gusto natin, mas naglalakad-lakad para gumagalaw-galaw yung ulo at buong katawan. So, yan, no? Naiipit yung nerves. Yan. Number 6, ito na yung mga deadly. Delikado, ha? High blood. Pag sinabi masakit ang batok, actually, yung ibang high blood, hindi talaga masakit ang batok. Parang kumakapal ang batok. Parang makapal. Parang nakaipit. Parang makapal yung labi. Papunta na sa stroke yun pag makapal. Kumakapal. Pag chinek mo, dati ang BP niya 110/80 lang. Tapos chinek mo ngayon 140/90. Mataas na yon. Dati kang 100 lang ang blood pressure, tapos ngayon naging 140/90. Baka hindi ka sanay. So, severe headache, pwede yan. High blood. Lumalabo mata, malakas ang kabog, sumasakit ang dibdib. Ito mga complications. So, kailangan ng gamot sa high blood, deep breathing exercise, relax lang, pampababa, kailangan nyo ng maintenance. Okay, pwedeng amlodipine at iba pang mga gamot, ha? So, pag may nape pain, hindi ko agad sasabihin na, sa cellphone lang yan, sa tulog lang yan. Kung high blood siya, diba? Ma-heart attack, ma-stroke. So, ito, check ang BP. Number 7. 7 out of 8. Ito, delikado na to. Stroke siya. Stroke yan. Pag maraming klaseng stroke, may stroke na nagdugo. Cerebral hemorrhage. Ito yan, blood clot. Nagdugo. Pumutok yung ugat, nagdugo dito. Walang dugo dito yan. May malaking dugo dyan. Pag dumugo yon, mataas ang blood pressure at masakit talaga yung ulo. Yung iba nagsusuka pa. Namamanhid, hindi mataas ang kamay, may ngiwi, depende sa laki ng pagdurugo, at headache yan. Oo, delikado po to. Ha? Ito nakamamatay. So, control high blood, control diabetes, control cholesterol, huwag masyado magagagalit, baka pumutok. Meron ding stroke na infarct. Yung barado lang, nagbara yung ugat, kaya na-stroke din yung isang parte, yun din, nanghihina din yung kamay, nabubulol din. Pero sa infarct, usually, yung blood pressure mataas pero hindi ganun kataas. Yung sakit ng ulo, masakit ang ulo pero hindi ganun kasakit ang ulo. Mas masakit ang ulo nitong bleeding. Yan. Okay? And lastly, may isang klaseng stroke na mas masakit sa ulo. Tinatawag nga the worst headache of your life. Pag sinabi sobra-sobra sakit, subarachnoid hemorrhage yun. Pag durugo din yon dito sa subarachnoid space, sa may side ng utak, aneurysm. So, meron kang hereditary na aneurysm, pumutok yung aneurysm. Okay? Bawal ang alak dito sa aneurysm. Bawal din yung alak sa stroke. So, yan po. Yan ang mga possibilities natin. So, delikado tong subarachnoid hemorrhage, cerebral hemorrhage, high blood, yan ang mga babantayan natin. Pati itong number 5, pinched nerve, hindi na rin maganda. Kompleto ko na rin, meron pa ibang causes ng headache, hindi naman sa batok, sa ibang lugar. Pwedeng sa harap, sinus, dito, sinusitis. Pwedeng TMJ, dito sa may side, sa TMJ, sa jaw. Pwedeng cluster headache, dito sa may mata. Pwedeng tension headache, yung sinasabi ko. Pwedeng migraine, yan, may throbbing, may minsan nakikita, may mga nag-spark pa yan. Migraine, sobrang sakit sa pagod yan. Home remedy, syempre pagdating sa high blood, kailangan gamutin yung high blood. Diba? Wala ganong home remedy doon. Sa stroke, walang choice, dalhin sa ospital. Within 15 minutes, dalhin sa ospital. Minsan may gamot pa na makakatulong. Okay, subarachnoid hemorrhage, dalhin sa ospital. Ito, pang migraine lang at pang stress, pang tension, headache,
pang mali-mali posture. So, kung migraine, pwedeng masahe, cold therapy, cold pack, ano yung mga pagkain iiwasan, minsan chocolate, fast food, 'di ba? Yung mga okay din yung mga tap therapy, alam niyo yung mga tap, pang massage yan, masarap eh. So hindi lang massage, pati yung tinatap 10 to 15 minutes, nakaka-relax. Yung mga cluster headache, para tong migraine din. So exercise, maganda yung circulation, exercise, sapat na tulog, wag puyat, exercise, yoga, breathing, iwas sigarilyo, iwas alak. Okay? Pag tension headache, i-massage ang muscle. Ang ulo natin may muscle. Kala nyo walang muscle yan. May flat muscle dyan. No? Massage nyo dito. May muscle din dito sa side. Oh. Dito. Sa tenga. Meron din dito. Sa jaw. Meron din dito sa batok. Pwede po imasahe yan. Ang bawal lang imasahe dito sa harap, sa carotid, dito sa tumitibok. Pero dito sa likod, pwede po. Huwag lang idiin sa buto kung may nagmamassage. Huwag sa buto idiin, sa cervical spine, dun lang sa laman-laman. Dito lang sa laman, pwede po. Moderate lang, huwag sobra lakas ha. Huwag din ikot-ikutin yung ulo. Yan lang po. So, relax, massage, dito sa likod, yung mga tinuturo ko mga stretching. Tapos, syempre, pag laging masakit ang ulo, papacheck tayo sa neurologist para makasigurado. Sana po nakatulong tong video natin para malaman ano yung mga dahilan na masakit ang iyong batok. God bless.